Sinisiguro ng DSWD na hindi magagamit sa politika ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program, lalo ngayong mag-eeleksyon. Kabilang yan sa kinwestiyon ng isang grupo sa ipinasang 2025 national budget. At nakatutok si Tina Pangniban Perez. Halos 5 milyong Pilipinong itinuturing na near poor o mga kulang ang kita ang nakabenepisyo sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program nitong 2024 ayon sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit 26 billion pesos ang naipamahagi, mas mababa lang ng mahigit kalahating bilyon sa alokasyon. Ang benepisaryo nakatanggap ng 5,000 piso na maaaring idaan bilang tulong medikal, pagkain, pampalibing o cash. Para makasama sa programa, dapat below the poverty threshold ang kita, pero di pa benepisaryo ng anumang programa ng gobyerno. Pero sa dami ng makikinabang, may mga nagtanong kung posibleng magamit ito sa nalalapit na eleksyon. Sabi ng ACT Teachers Party List, ang dapat dagdagan ay ang pondo para sa social services, kabilang na ang para sa edukasyon at kalusugan. Kaya talagang itong budget na to ay sabi nga namin ay parang punong-puno ng pork. Yung tinanggal na budget sa PhilHealth, dapat makuhanan agad yun ng pondo, pati yung sa DepEd at saka sa iba pang mga education sector. Pero para sa House Appropriations Committee, ang AKAP ay nagpapakita na kayang gamitin ng maayos ang pondo ng gobyerno nang walang katiwalian. Nakatakdang magpulong ngayong January 3 ang DSWD, Department of Labor and Employment at National Economic and Development Authority para bumalangkas ng guidelines para sa pagpapalabas ng pondo para sa AKAP. Ngayon pa lang, tinitiyak na ng DSWD na hindi magagamit sa politika ang programa. Mga social worker daw at hindi mga politiko ang sumasala sa mga application na mga gustong lumahok sa programa. At nagsasabi kung magkano ang makukuha ng mga benepisaryo. Wala rin anyang alokasyon ang kahit anong distrito para sa AKAP. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangniban Perez, nakatutok 24 oras.